Okay, biyahe muna tayo. Pag walang pasok, biyahe ng Lalamove sideline. Sideline. Hanap tayo ng magandang pwesto. Sa ano kasi ako natambay sa may bandang area. Okay, nakakuha tayo ng booking. Papunta na San Pedro, Laguna. Ikutan mo natin kasi nasa kabila yung yung pick up. Ay, nakakuha ko ng booking. Nag-double book na ako. Hindi ko lang sigurado tong isang nakuha kong booking na papunta rin ng San Pedro kung scam ba to. Puro naka out of coverage yung dalawang number na tinawagan ko sa pick up saka sa drop off. Sana hindi scam para hindi masira yung natin biyahe. Lugi. Layo pa naman. Buti na lang mabait ang Panginoon at hindi niya kinayaan may scam. Okay naman. At ito na, papunta na tayo sa drop off. Saan itong tanda na to? Ikot-ikot na ako. Ganito talaga ako pag pag walang pasok. Pag wala akong pasok na mga weekend, kailangan nating kumita pa ng isa pang pagkakakitaan. Dapat talaga, importante talaga din sa mga riders, lalo na yung naghahanap ng mga sideline, yan. Dapat may mayroon kang apps na tulad ng mga Angkas, Lalamove, Joyride, yan, para may second option ka. Mga second option pagdating sa sa mga pagkakakitaan. Halimbawa katulad nito, wala akong pasok, so kikita pa rin ako kahit papaano kasi meron akong apps ng Lalamove. Kumbaga hindi pa rin na yung ko na zero yung araw ko ng linggo, kasi kahit papaano may kikitain pa rin. Hindi ako natambay sa bahay. Ganito talaga ginagawa ko pag wala akong pasok ng mga weekend. Nabiyahe ako ng Lalamove. Loko-loko talaga si Google Map. Kala niya mautakan niya ako. Hindi niya ako pinapadaan sa Carmona. Paikutin niya pa ako doon layo-layo nang may shortcut naman dito sa loob ng GMA. 19 kilometers ang layo nung pag doon ako dadaan sa Carmona. Pag tap dito sa loob ng GMA, papasok dito yung shortcut nya 13 kilometers, 6 kilometers yung nawala. Loko-loko talaga to si Google Map eh. Pag patanga-tanga ka talaga sa Google Map, minsan dadaling ka pa sa daling ka pa sa bundok minsan daling ka sa gubat. Loko-loko talaga si Google Map. Ay nako. Kaya yun, buti na lang sinubukan ko dumaan dito sa loob na to. Nako, medyo traffic nga lang. Simbahan pala yan kaya pala traffic. Labasan pala ngayon ng mga nagsimba.
Alam niyo ba mga bro, itong Lalamove courier ko na to, ito yung bumuhay sa amin ng lockdown. Kasi natigil ako sa trabaho noon. Nahinto ko sa pagtatrabaho gawa ng lockdown. Tapos nag-apply ako sa sa Lalamove. Ang ganda ng unang biyahe ko, ang ganda ng kita ko talaga. Maabot ng 1,000 mahigit ang isang araw ko noon sa biyahe ng Lalamove. Kaya napakalaking tulong talaga na itong Lalamove na to sa akin nung nag-lockdown. Kasi imagine, bawal lumabas, pero ang mga courier rider pwede sila sa mga exempt, hindi naman exempt, parang ganun na rin, exempted sa mga checkpoint, dahil parang naging na rin yung tawag dito, basta yun na kaya kahit saan, basta may humingi lang kami ng ID nun. Sa Lalamove para may papakita kami pagdating sa checkpoint. Kaya payo ko lang sa ibang riders na gustong kumita, sumideline. Kung halimbawa wala kayong pasok, pwede kayong bumiyahe ng Lalamove, Angkas, Joyride. At least kahit paano, hindi kayo matatambay, hindi mababaliwala yung araw nyo. Depende lang kung may gagawin kayo sa bahay na importante. Ayun. Pero kung wala namang kayong gagawin sa bahay, matutulog lang kayo, nako, sayang yung araw nyo na nakahiga lang kayo. Imbis na kumikita kayo ng para sa halos ito, siguro kung maganda ang biyahe ko ngayon, mas malaki pa sa sahod ko yung kikitain ko rito. Kasi halimbawa, isa akong rigger ng tower crane. Sumasahod ako ng 650 ang isang araw. So dito, kaya namang kitain dito sa Lalamove yun, basta tiyaga ka lang. Kailangan may tiyaga ka lang sa lahat naman ng bagay, trabaho o negosyo man yan. Kailangan talaga ng tiyaga, tsaka yung dedikasyon yan, ay mga importante dyan para tumagal ka sa isang may banggaan pa. Dikitan lang, sensitive naman nun. Mo talaga rito sa San Pedro. Marami talagang ahon dito. Mananawa ka. Akyat ba rito yung ahon, dadaanan mo. Kaya naisipan din magbiyahe ng Lalamove nung lockdown na yon, time na yon. Kasi itong motor na to 2020 ko to kinuha. So ibig sabihin, tumapat siya sa mismong ng lockdown nung panahon pa ng COVID. 3 years ko tong babayaran sa motor trade. Ang motor ko pang ginagamit noon, SYM na 100cc yung bonus X. Ang tagal siya ma-approve buti na lang nakuha ko na to. Kaya naisip ko rin siya na biyahe ng Lalamove, kasi yung monthly na bayad nga dito, lalo't na tigil kami sa trabaho, saan ako kukuha ng monthly pambayad. Kaya naisipan ko talaga na
magbiyahe ng ano, Lalamove. Parang lumampas yata ako, lumayo na yung ano ko. Teka, tabi muna tayo. Kala ko lumampas, hindi pala. Tingnan ko yung kilometer ko, yung kilometer ng layo ko sa drop off. Meron pa akong 6 kilometers. Okay na. Tayo dumating na. Dito si ma'am. Kunin muna natin ang ating ano. Ay, okay. Thank you. Kasi yung last na drop off ko, hindi ko alam na bagong ligo. Gagaling pa yata ng ano yun, ng CR. Parang di pa tapos maligo. Hindi ko tuloy na off cam. Hindi ko na off yung camera ng ano ko. Ay nako. Kung nasilip ko pa lang siya kaganina na nakatapis pa pala siya. Napatayin ko yung camera pagbukas ng ano pagbukas ng gate ba yan? Kakakuliti na naman ako nito Bagay yung mga ano, yung mga ganyang eksena, hindi talaga nawawala yan sa mga ano. Hindi nawawala talaga yan sa mga courier na ano, rider. Nangyari na rin sa akin yan dati pa. Ano naman, medyo may edad na siya na babae, bandang Imus yun. Doon ako nag-drop off. Ano lang yung ano ko noon, papeles lang yung drenap ko doon. Pagdating ko rin sa drop off, inanap ko yung bahay niya. Tiyatawagan ko kasi hindi sumasagot. Ring lang ng ring, hindi niya sinasagot. Tapos nagtanong-tanong ako doon, tinuro yung bahay niya. Kinatok ko. Pagkatok ko, lumabas siya, katatapos lang pala magdasal. Pinapapasok niya ako sa bahay niya. Siya lang ang tao doon yung time na yon. Akala ko ba naman kung ano, sabi ko sige pasok ka. Pasok naman ako ng gate. Akala ko papasok ako sa loob mismo ng bahay, yung gate lang pala. Pagdating ko sa may loob ng gate, yun, pinag-pray over niya ako. Pinag-pray over niya ako. Kaya, yun, akala ko kung ano na Akala ko kung ano Magpe-pray over niya lang pala ako. Pwede naman sana sa labas ng gate. Pero okay na rin. Salamat na nag-ano na din ako sa kanya. Pasalamat dahil sa pagdadasal niya para sa akin at sa aking pamilya. Medyo nag-expect lang ako doon ng konti. Akala ko kasi katulad yung mga napapanood ko dati sa mga vlog na pagpasok tapos mga prank mo. Kala ko mga ganun, hindi pala. Dinaanan ko na to kaganina. Dapat pala inuuna ko tong ano na to. Yung yung pangalawa na pick up ko na na items. Dapat pala ito muna yung inano ko. Dito rin ako dumaan kaganina
Anong nangyari? Sumemplang. May sumemplang. Bagong tayo pala dito na SM, oh, San Pedro. SM San Pedro. Okay, dito na tayo sa ano, drop off. Tawagan muna natin ang sa drop off. Saan kaya siya banda? Oh, hindi pa sumasagot. Saan kayo to? Jonalyn Eliera po. Lalamove po. Okay. Ano lagay? Teka lang po, ma'am. Picturean ko lang. Magkano? Nag-loading pa. Teka, nag-loading. Nag-loading pa. Ito pa. Herbal daw, herbal. Mga herbal daw. Busy siya eh. Hindi nakapunto. Thank you po. Oh my God! Wow! Sa tagal-tagal ng ngayon lang ulit nakakuha ng pangatlong booking. Parang na ano yata yung biyahe ko rin sa ano na yun ah. Tignan ko muna kung saan banda. Start. Ah, malapit lang. Okay. Tumana na tayo. PS4 daw ang dadali natin, PS4. Medyo dumidilim. Parang hindi maganda ang ano ng panahon ngayon ah. Parang nagbabadya yung ulan. Ito na. Punta na tayo ng ano, San Isidro sa Dasma. Pangatlong booking pa lang. Anong oras na? Medyo natagalan kasi ako dun sa ano, sa San Pedro. Walang booking na pumapasok. May booking naman na pumapasok, kaya lang ano, malalayo sa ano ko, sa location ko. Bakit gano'n? Nagtataka na ako dito ngayon sa Lalamove. Kahit mga 10 kilometro yung layo sa akin, pumapasok pa rin yung booking. Dati hindi naman gano'n eh. Ewan ko ba. Pero ngayon, okay na to.
Doon na siguro ako magbababad sa ano, sa Dasma. Doon ako kukuha ng maraming booking. Marami talaga. Parang akala mo doon maraming booking eh. Pero sana nga, para hindi naman ano yung biyahe natin, hindi maalat, matamis. Wala ka, muntik na. Okay, paspas ataw. Wala na nga helmet, kaskasero pa. Nako, sigurado iiyak ang pamilya mo pag nadisgrasya ka. Swerte mo lang kung wala kang injury sa katawan, sa bilis ng pagdadrive mo na yan. Uwi ako ng maaga mamaya. Papacheck up ko kasi nanay ko. Masakit daw yung ano niya, sakit daw yung balakang niya. Medyo may tanda na rin kasi talaga nanay ko. Nasa ano na siya ngayon, 80. Kaya kailangan makauwi ako ng alas 4 para sa mapacheck. Nadala ko siya sa sa doktor. Alas 4 kasi ang open dun sa amin ng ano, clinic. Tapos after ko mapa-check up yung nanay ko, ate naman ako ng ano namin, EB ng meeting. May EB kasi kami ngayon sa ano, sa club namin. Tapos may charity. Oo nga pala mga bro, abangan nyo yung grand charity ng ano, ng lahat ng ano, Honda Click. May grand charity kasi kami, kasama ang club namin sa dadalo sa grand charity ng ano, Honda Click Blue. Sa ano, nagaganapin sa ano, sa Tansa Cavite. 3 yung i-charity namin doon ano, na tao. Hindi ko lang alam kung lahat sila member na ano, Honda Click Blue, pero pagkakalam ko maraming ate na ano, mga riders, mga club. Isasama natin sa ano yan, sa ibablog ko pag nagano tayo ng grand charity para sa Honda Click Blue. May mga ano din, may mga vloggers din na darating, mga pupunta, pero hindi ko sila mga ano kilala. Napakaraming dadalo na ano, riders. Yan, na drop na nga natin dito sa shop sa pagawaan. And Techfinity Computer Repair Shop. Okay. Okay, next booking. Hanap tayo next booking. Dasmariñas, San Pedro. Sama yung panahon. Yung drenap ko nga pala, ano yun, parang PS4 tsaka ano, tablet, ang ano, yung tawag dito, laptop. Hanap muna ako ng ano, booking, babalik.
Update ko kayo mamaya pag makakuha ulit ako ng ano, booking. Yun, nakakuha tayo ng ano, booking papunta ng Indang. Ano kayong kukuhanin? Screenshot muna natin. Okay. Okay, update ko ulit kayo mamaya mga bro. At on the way na nga tayo sa Indang, Cavite. Pang ano pa lang to, 4 na biyahe. Wag sana mabuti ng ulan, kawawa naman si ako. Mga pala sa mga kaibigan natin dyan, ano, bagong maglalamove, bagong ano pa lang ng lalamove, nako, iwasan nyo yung ilalim ng puno mga kaibigan. May nadaanan kasi ako ron, ando nakatambay, naghintay ng booking sa ilalim ng puno. Napakabihirang pagmasok ng ano dyan, ng booking. Pag nasa ilalim ka ng puno, gawa ng yung ano, yung signal ng data mo humihina. Bibihira ka makapasok yung booking. Bago pumasok yung booking sa cellphone mo, nakuha na ng ibang rider yun. Ganon yan kaibigan. Kaya iwasan nyo magsipagtambay dyan sa ano, ilalim ng puno. Subok ko na yan. Bago nyo makuha yung booking na sinipe nyo, nakuha na ng ibang rider yon. Kaya magtataka kayo bakit wala kayong nakukuha na booking. May pumapasok pero hindi nyo nakukuha dahil yun sa signal ng data nyo mahina. Di baling tumambay kayo sa mainit, at least malakas ang data nyo. Pag swipe nyo, may posibilidad makuha nyo kagad yung booking. Pero minsan sa ano din kasi, sa mahirap kasing umasa na pag swipe mo akala mo makukuha mo na, tapos hindi pala. Napakahirap umasa, masasakpan ka lang. Nagpagas lang ako, malayo-layo kasi yun, baka wala akong madaanan na gasolinahan, mahirap na magtulak sa mahirap na magtulak sa ano, sa daan. Ayun oh, shout out sa kaibigan natin na lalamove rider, yung bag niya oh. Grabe na kinita niyan pag mga ganyan na itsura na bag. Nakipagbakbaka na ng maraming booking yun. Grabe, napakamahal ng gasolina ngayon. Tumataas na naman ang tumataas. Yung petro na pinagasan ko kanina nasa 47. 47, 67. Grabe ang mahal. Taas na ng pataas talaga. Ito na tayo, papunta ng Indang. Parang madilim-dilim yung ulap sa ano sa Indang. Pero sige, wala tayong magagawa, tuloy lang ang biyahe. Maraming beses na rin ako nakapaghatid rito ng ano ng order. May marami na ako naging customer dito sa ano, sa Indang. Update ulit tayo mamaya mga bro. Ma'am? Ano po ma'am? Pwede po kayo sa pabili. Pabili? Opo. At ayun na. Hanap tayo ng matambayan natin. At maghintay ulit tayo ng isa pang booking, pang 5
Sana may pumasok pa. Anong oras na 1:47 bago ako umuwi, isang booking pa uli. Alanganin din sa lugar na to, parang uulan. Ang lamig na ng hangin. Malamig talaga sa bagay, malamig talaga ang hangin dito sa Indang, Cavite. Sadyang malamig talaga dito kasi bundok. Maraming puno. Ba itong naging customer ko na yun, binigyan ako ng 150. Shoutout sa'yo, ma'am, bait mo, thank you. Ang dilim sobra sa likod ko. Ay, kung makikita nyo sa side mirror ko, ano yun, ang ulap, ang dilim. Malakas-lakas yung ulan na yan pag bumuhos. Kawawa naman ang ating camera at mababasa. Hindi ko pa naman dala yung yung waterproof na casing niya. Baba na lang tayo. Mahirap na maabutan ng ulan. Wala akong dalang kapote. Wala na pasok na booking dito Pauwi na tayo. Wala na ako nakakuha na booking. Alas 3 na din kasi. Kailangan na kamuwi dahil check up ko yung nanay ko, sasamahan ko. Alas 4 kasi ang schedule ng doon ng doktor sa clinic. Kaya hanggang alas 6 lang kasi yun. Kaya kailangan ko na umuwi. At atin pa ako ng may meeting din kami sa club namin. Paano? Dito ko na tatapusin yung video natin. Next time na lang ulit. Okay. Salamat sa pagsama sa aking biyahe.